Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay ika-11 ng Hunyo, araw ng Miyerkules, at kapistahan ni Apostol San Bernabe. Siguro magtataka tayo, si San Bernabe, kapag mababasa natin ang pangalan ng 12 apostol, hindi siya kasama doon. Pero bakit siya tinatawag ng apostol? Magandang malaman na bukod sa 12 pinili at hinirang upang maging apostol, marami pang mga katulad nila ang kasakasama ng mga alagad ng mga apostol sa gawain. Hindi man sila nahirang para maging bahagi ng 12, nandoroon pa rin sila, nagpapatuloy sa pagsunod sa paglilingkod sa ating Panginoon. At isa doon si Bernabe. At napakagandang halimbawa ang magandang matutunan natin at pulutin kay San Bernabe. Para sa kanya, hindi importante ang title, ang posisyon. Hindi importante kung ako ba ay nasa front line. Hindi importante kung ako ba ay kilala, kung ako ba ay napapasalamatan, kung ako ba ay nare-recognize, kung ako ba ay napapabilang doon sa tinatawag na inner circle. Para kay San Bernabe, gagawin ko ang kung anong alam kong dapat kong gawin bilang tagasunod at wala akong aantayin na anumang papuri o parangal o pasasalamat. Napakaganda ng halimbawang ito ni San Bernabe sapagkat tunay na isinabuhay niya ang kung ano ang ibig sabihin ng isang alagad. At mababasa natin sa kanyang buhay bilang alagad ng ating Panginoon, talagang sinigurado niya na siya ay susunod ng 100% sa ating Panginoon. Ibig sabihin, tinalikuran niya ang kanyang makamundong buhay, ibinenta niya ang kanyang ari-arian at yung pinagbilhan ibinigay sa mga apostol para gamitin sa kanilang misyon. At talagang itong si San Bernabe ay isang huwaran ng pagsunod sa ating Panginoon. Siya rin ay sinasabing merong karisma para yung mga medyo napapahiwalay ay mapabalik niya kasama ng mga apostol. At sinasabi rin, nung si Saulo ay nagkaroon ng pagbabago ng buhay at naging Pablo, itong si Bernabe ang nagsama kay Pablo sa mga apostol. Kasi kinatatakutan si Pablo. Alam ng marami na yung Pablo na yan, yung dating Saulo, pumapatay, umuusig ng mga Kristiyano. Kaya hindi sila naniniwala na itong si Pablo na dating Saulo ay nagbago. Binago na siya ng Diyos. Ayaw siyang paniwalaan. Salamat kay Bernabe, isinama niya si Pablo sa mga apostol at ipinakilala at sinabi ang kung ano ang magandang nangyari sa buhay ni Pablo. At mula noon, nakasama na ng mga alagad itong si Pablo. Mayroon ding pagkakataon na magkasama si Pablo at si Bernabe sa mga misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita at kasama rin nila si Marcos. At sinasabi sa kwento
na itong si Marcos ay nagkaroon ng parabang hindi magandang desisyon dahil sa ilang naging problema sa kanila ni Pablo. Kaya ang ginawa ni Marcos, umalis na lang. Magkaiba si Pablo at si Bernabe ng gustong gawin. Si Pablo, hayaan mo na, siya ang umalis. Kay Bernabe, hindi, kausapin natin, pabalikin natin. Pero hindi nagkasundo si Pablo at si Bernabe at naghiwalay sila ng misyon. Nag-iba sila ng lugar kung saan nila gagawin ang kanilang misyon. Si Pablo ay nagpunta sa isang lugar, si Bernabe nagpunta sa ibang lugar, pero kinausap niya si Marcos kung gustong sumama sa kanya at sumama ito sa kanya sa kanilang pagmimisyon. Ganyan si Bernabe. Hindi siya masyadong kilala, hindi siya masyadong nariyan at pinararangalan o pinapasalamatan, pero sumusunod ng buong katapatan at nagpapatuloy sa pag-anyaya sa marami na maging kaisa sa pananampalataya. Ang halimbawa ni San Bernabe ay halimbawa na dapat tularan ng marami sa atin. Hindi man tayo kabilang doon sa tinatawag na inner circle. Hindi man tayo madalas napapasalamatan o napaparangalan o kinikilala. Alam ng Diyos ang lahat. At nakikita ng Diyos ang lahat. Panghawakan natin ang katotohanan na ito. Sinasabi na walang masyadong nakakaalam kung papaanong namatay si San Bernabe. Dahil nga naghiwalay sila ng landas ni Pablo. Pero pinapaniwalaan na sa kanyang kamatayan, siya ay kinilala ng lugar kung saan siya naglingkod at siya ay itinuturing na naging banal, naging santo ng ating pananampalataya. San Bernabe Apostol, ipanalangin mo kami. Amen.